guys, once again, welcome back to Manila Hype Life and welcome to our newest video here sa channel. No? So ngayon, we're here with the one and only our brother Carlo Capuno of Downshift. No? Downshift Auto Supply. Yan, tama ba? Downshift Supply. Downshift Supply. So, Downshift. Kakaya ako, no? Kakaya. Anyway, ayun. So guys, andito tayo sa ating team Downshift. No? This is one of our trusted and he's one of the partners din ng Paddock 454 Club. No? Napakabait nito ni Brother Carlo. So, simula nung nalipat siya dito sa Marikina ulit, Yep. ngayon lang natin ulit siya napuntahan. No? At the same time, may ginawa si Brother Carlo sa kotse natin. Mamaya sisilipin natin. So, ngayon, nandito tayo para ipakita sa inyo yung bagong shop ni Brother Carlo. No? Nandito na tayo nakapwesto sa 16 Aquamarine. 16 Aquamarine. Concepcion 2. Concepcion 2, Marikina. So guys, yung Downshift ay bumalik na dito sa Marikina. Kaya if ever na yung mga dating mga clients si Downshift na hindi alam kung nasa na si Downshift, nandito na sila ulit. Oh, yun. Tapos dati Banawe. Right. So wala na yung Banawe. Wala na. Even si Boss Ednel na 5500 na kasama mo before, lumipat na rin sa Marikina, Yeah. diba? Yan. So lumipat na, bumalik na sila. Balik loob. So guys, papasilip natin sa inyo kung anong meron dito sa bago yan shop, no? Kung ano itsura ng mga bago yan shop. Brother, before we show them kung anong meron dito sa loob, tell us something about Downshift. Ano ba si Downshift? Okay, so si Downshift is actually dati online shop lang talaga tayo. We started way back 2016. Online shop? Yes. Online shop, okay. Na ang binebenta lang talaga natin before, mga Air Spencer, ganyan lang. Oh! We started small before. Tapos, yan, medyo nahilig tayo sa racing. So, nakilala natin yung mga ibang suppliers natin through Boss Ednel. Kasi alam ko, di ba, way back, nung unang nagkakilala rin tayo doon sa kabila pa, na Marikina, connect na kayo ni Boss Ednel noon, tama? And magkatabi na kayo that time? Yes, actually, nung una, nakikitambay lang ako sa shop niya. Tapos, pag may parts na kailangan, nasa trunk lang ng kotse ko, ganun. Tapos, parang nung nakita namin na may potential, nag-quit ako ng day job ko. Tapos, saktong nabakante yung shop sa tabi niya. So, doon nag-start na nagkaroon ng physical shop si So Down. meant to be, yun ang nangyari. Kasi nabakante yung katabi, napunta sa'yo na ikaw na rin yung kasama ni Boss Ednel. Right. Grabe, ang galing. So, brother, from there, yun na, doon na nagsimula ang venture ni Downshift. Yes, kasama. we started with, of course, dahil ang forte talaga ni Boss Ednel was repairing Honda sa building ng mga makina, ganyan, ng mga Honda. Doon tayo mas nakilala before. So up until now, nakita niyo naman, marami pa rin tayong ginagawang Honda. Pero through time kasi, syempre, inaral na rin natin yung ibang brand. Yes. Para at least lahat nakikater, no? Kumbaga parang ngayon, ang core pa rin natin, Honda. Honda yung pinaka-main. Pero we also cater to other brands. Other brands. Especially diesel. Yun yung medyo... Marami ngayon eh. Oo. Diesel. Like EGR cleaning, we do that na ngayon. Before pandemic, hindi pa natin ginagawa yan. Pero doon tumawid yung pandemic, meron tayong mga nakuhang mekaniko na diesel specialist. So we do EGR cleaning, we do everything from change oil to engine building. More maintenance. PMS. Yes. Okay. So brother, ngayon, lahat na. So, hindi lang to pang Honda boys. Right. Kumbaga, you are now catering all types of Yes. cars and car enthusiasts na rin. Yes. Diba? So, and kahit siguro kung may magdala sa'yo ng mga Supra, next. yun guys. So, hindi na to basta pang Honda. So, marami nang kinikater si Brother Carlo. Kasama na to, silipin nyo. Diba? Overland. Yup. Ayan, so dito, paglipat namin ng Marikina ulit, nakasama natin si Nico. Siguro mamaya makikita nyo siya. Siya naman yung nakasama ko dito sa shop na ang forte naman niya is 4x4. 4x4. Yes. So, parang ito na yung dalawa ng bagong identity ni Downshift na dinagdag natin dito sa Downshift. Parang
aside from doing yan, yung mga street cars natin, yung dailies natin, we also do yung mga ito nga, katulad ng mga overlanding na yung mga Hilux, mga Hilux, LCs. At classic to classic Hilux to, hindi to yung mga bago na. Pero kaya rin yung bago. Yes. So lahat na. So lahat na pati yung mga 4x4. Meron kits na rin ikaw dito. I mean, Yes. parts for kunwari yung mga gustong matataas yung gulo, lift kits. and Before everything. kasi, diba, di tayo, laging Lowered. lang. So Lowered. So Oo. ngayon, may additional na tayo lift kits. Tapos meron na tayong mga parts na rin para sa mga gusto nag-overland. Right. Alright, so ayun. So yan yung bagong ano natin, no? Yan yung bagong addition dito sa Downshift. Kasi dito, meron na nga, ayun, sinasabi nga ni Brother Carlo, meron na tayo sa mga nag-overland. Yung mga gusto magpa-maintain, magpalit ng mga parts, lahat kaya yan. Yes. Even mga tow hitches. Yan, lahat yan. So, punta lang kayo dito sa Downshift kasi dito all around na tayo. Lahat na i-cater na natin. And masingit ko lang din bro, hindi lang kotse, hindi lang SUVs. Motorcycle. Yes. Yes, Also ayun. cater. Yan. Yun. So, may motorcycles na rin. Yes, so Pati modification ng motorcycles meron. yes. Ayun. Nagbababa tayo ng makina ng Motor. Oh, Upgrades and everything. kakarga, yes. Okay. Pero even as simple as change oil, change gear oil Yes, ng scooters, yun yung main. Yeah. we do that. So, pagka may time- motorcycle, cars, and overland. Yes. So, all around. Kita nyo yan? Diba? Yan ang upgrade. At hindi lang yan, brother. Bigyan mo naman sila ng quick pick lang. Okay. Ano yung magkakaroon pa dito? Kaya bakit So- dito maganda tumambay at magpagawa? Sige, invite ko kayong konti dito. So makikita nyo, medyo magulo siya ditong park na to. Ayan. Okay? So reason behind this because we are launching a food business din dito sa area na to. Magkakaroon na rin dito ng parang kainan. Yes. So, So we'll offer yung side na yon will be an ice cream bar. So ice cream bar. Ice cream bar. We'll mention na lang The brand. the brand pagka Surprise nandyan na sa siya. launching. So guys, ito yung first video natin. We are just introducing again kung nasan si Downshift. So magkakaroon pa tayo ng video sa mismong launching ng Downshift. So ngayon, ayan, nandyan yung ice cream bar and And magkakaroon din tayo ng fried chicken stall dito. fried chicken stall. Hindi to basta fried chicken na KFC Kanto fried chicken. I mean, teka lang. Sorry, by branding. Pero Kanto fried chicken. Hindi ko Kanto fried chicken. Pero talagang masarap na klase ng fried Yes, chicken. yes. No? Nakita ko na. Pero putahan nyo na lang din. So isang Right. perfect ambience na rin na makakadagdag dito is pag nagtambay kayo dito or dito kayo nagpagawa, may ice cream bar. Soft serve, may churros. Yeah. Mainit ngayon Plus, may churros? Yes. Oo, may churros. Sa mga mahilig na churros dyan. Plus the chicken, that's the main course. Right. So may dessert, may main course. So saan ka pa? Di ba? Hindi mo na kailangan magpag-grab and everything. Nandito So na yung while you food nila. wait, kung nagpapagawa kayo ng kotse, kain na rin kayo. Okay. At the same time, meron dining na mangyayari dito sa likod. So magkakaroon ng dining. Dine-in. So minsan, kung gusto nyo naman na medyo malamig, kasama nyo wife nyo, anak ninyo, ayan, may office. Nandito yung office. So pwede rin kayo sa loob ng office dyan tumambay kasi it's air conditioned. Yep. Tapos may TV rin tayo. May TV rin. Tapos nandun din yung mga, anong tawag nito, mga ibang kanila. Ibang parks. So mamaya sisilipin natin. Medyo hindi pa lang tayo nakapag-ayos dito sa Downshift. Oo, medyo makalat. Pero papakita namin sa inyo, papasilip natin sa iyo. So ngayon, brother, anong ginagawa natin ngayon dito? So ngayon, ito yung inabutan mo. Lipat Kasi natin gabi na. camera kay Brother Carlo. Yan. So, since medyo late na, ano oras ba? Almost 7. So, yung iba kasi nakalabas na. Pero right now, ito na lang yung mga natira natin. So, this videos, nagbaba tayo ng buong makina kasi dumating to ng may knocking sound. So, upon checking, yung bearings niya, tsaka yung Conrad mismo, sobrang nagasgas. Reason behind, na ubusan siya ng langis. Okay, so hindi niya na-maintain yung langis. Yes. So, ano mga troubles, brother, kapag, so at least makipagbigay tayo ng advice din sa kanila, yung mga troubles kapag hindi mo na-maintain o hindi mo nabantayan ng oil level mo. Okay. So, syempre, very, very important kasi sa mga kotse natin yung langis. Parang Syempre, dugo yan Yes, di ba? Parang Kasi dugo ng tao. Yan ang naglulubricate ng mga moving parts ng makina.
So, syempre, without the lubricant, nagagasgas na yung mga bakal, kasi yung moving parts mechanical parts ng makina, which is bad for the engine. Bakit? Ano nangyayari kapag nagasgas? Yun, nagkakaroon siya ng knocking sound. Tapos, ang pinakamatindi dyan, minsan magsiseize na lang yung mga piston kasi wala na talagang lubrication. So, Pag nagagasgas, nawawala yung ano, di ba? Na ano tawag nito? Tumutupi rin yung bakal, di ba? May yes, tendency. yung mga bearings niya, numinipis. Oo. Oo, so nagkakaroon siya ng alog. Nagme-metal to metal kasi, di ba? Yes, oo. So, yun yung minsan maririnig mo pag in-start mo, tak-tak-tak yung gumagano. So, yun yung medyo Minsan kasi watch out. akala nila, brother, tappets lang eh. Right. Minsan akala nila, maingin yung tappets ko, paparetapet ko na lang to. Pero di nila alam, nagnanaking sound. na Pero talaga. ano yun, based on experience, malalaman mo siya na knocking sound siya ng katok. Yung tappets kasi, nasa ibabaw mo Babaw, siya naririnig. Pero pag yung knocking sound is coming Sa from the ilalim. block, Okay. yun ang medyo mas alarming. Kasi yung nanggagaling sa piston na, no? Right, nanggagaling sa connecting rod. Connecting Sa rods. singunyal yan. Pero yung piston, safe naman siya. Actually, this one, nagkaroon na rin ng alog yung pistons. So may tunog din yun, di ba? No, nagasgas na rin niya yung liners. So, kaya Palit medyo... piston. Pwede pa namin magamit yung piston, pero we'll have to rebore. Tapos magla-liner ulit kami ng bago. So, so- medyo ano siya, medyo matrabaho. Just because nakakalimutan nilang mag-check ng langis. So very important guys, mag-check Yes, ng please. langis. Hindi lang yan, hindi lang oil ng makina, kundi transmission, Yes, coolant. coolant. Yes. Yan yung mga importante chine-check nyo kasi kahit nasabihin yung maganda o hindi nagbabawas yung coolant nyo, nagbabawas pa rin yan sa katagalan. Right. Kasi pa konti-konti nagbabawas pa rin yan. Eh kung di nyo mapapansin talaga, wala, yun ang magiging problema. Lalo At ngayon, napakalaki ng gastos. Oo, yung Isipin mo. init. Like for this one, kung siguro naalagaan lang nila ng change oil kahit every 6 months siguro. How much is our change oil? Pinakamura natin is 2,000 plus for mineral oil. Mineral oil. Sabihin na natin, dahil nga every 6 months, di mag-full synthetic ka, it's around 3.5 to 3.9 depending on the brand. This is all yung 3.9 na change oil. All in na kasama yun. all in na yun. Yes, kasama na oil filter and labor. So isipin nyo, natipid nila yung 3.9, pero yung gastos ngayon is way beyond. Oo, yun ang mahirap. Yun yung mahirap talaga. So, very important talaga yung pag-maintain. Tsaka pag-check Yes. ng langis. Kasi by doon natin makikita kung talagang ano na ba, kondisyon ng langis mo. Correct. Kung sobrang itim na ba. Mayroon naman tayong dipstick eh. Yes. Diba from there pa lang makikita naman na nila eh. Tapos one service na we do, lalo na for our clients na sobrang busy, we remind them. Oho. Kunyari, pumasok ka ngayon. Meron kaming database, mamaya makikita mo sa office, may database kami na ito na yung next change oil mo. On that day, may message ka namin. Yun nag-book ang ka na for- maganda. Yan. Isa yan sa mga bandera ng downshift, no? They take care of their customer personally. So, may personal attachment yung downshift tsaka yung mga clients. Hindi kasi- lang to basta nagpagawa ka dito one time, yun na yun. Tama. Di ba? So, re-remind. You take Yeah. time to remind them na, ma'am, sir, eto, may Due ka na for due ka na for change I mean, oil. hindi ka naman namin ipupush na magpa-change oil. Pero at least lang, you're You're aware. reminded, yeah. Yes, you're aware. At least alam mo rin, so para ma-check mo na rin kung talagang, kung di nyo naman masyado nagagamit, ilan kilometers ba usually? Okay. Kasi paano kung kanwari, brother, hindi nila naman masyado nag-grab, di man daily car. Okay. Ano recommendation mo pag ganun? Kasi ako, since nag-work ako before sa Casa, lagi talagang ang sinasabi namin, lalo na pagka modelo naman yung kotse, is every 6 months or 10,000 kilometers pag gasoline yung engine. Okay. So, magamit mo man siya or hindi, alin man yung mauna sa 6 months at saka sa 10,000 kilometers, we recommend na you change the oil. Okay. So, it's either 6 months or 10,000. Yes. So Okay. yun, whether nagagamit yung kotse or hindi, advice namin talaga is every 6 months or 10,000. 10,000 kilometers. Okay. So ano yun? Kung ano yung mauna. Basta Yes. dapat maka 10,000 ka before 6 months kung daily mo ginagamit. Right. Or within 6 months, dapat mapalitan mo. Kasi ano yun, parang expired na technically. You have to Somehow, consider. parang ganon, parang ganon. Expired na yung langis. Oo. Parang ganon siya. Alright, sige brother. Tapos, ano pang ginawa dito dun?
Yun lang naman, nag-general overhaul lang tayo just to refresh the engine. So, palit ng mga bearings, palit ng rings. Ito yung engine niya, no? Yes, yeah, medyo himay-himay. Yan, that's the head. So, makikita mo rin yung pagka medyo klinose-up mo yung head, sludge talaga. So, kasi nga matagal na hindi na-maintain. Yes, so we recommend talaga na once you get the car, second hand man yan o brand new, mind of the PMS talaga. Very important. Yes, very, And the very. spark plugs. Yes, everything. Eto brother, anong nangyari This dito? one, ito kakabuo lang. Ito naman, inabot naman siya ng overheat. And as we know, ang Honda kasi is very sensitive sa overheat. Yeah. Cooling Since system ang aluminum. very... Yes, since aluminum yung head and block niya, pagka medyo na overheat, nagwa-warp yung head. So what we did with this one, tinap-overhaul namin siya. Meaning, inangat namin yung head. Tapos we resurfaced the head. Tapos na-refresh na rin namin. Pinalitan na rin namin ng valve seals. Pina-valve lap na rin namin. Hinasa yung mga barbola. Yan. So talagang parang ano na, refresh na talaga. ng head. Yes. Ng head. Parang ito kasi, yung Vios, refresh ng buong makina. Ito, refresh ng head. Tapos yung isa naman, yung sa kaibigan natin, black naman yun. Yes. Ang i-refresh natin. Okay, black. Pero Eto, more or head. less, baka head block na rin yung kanya. Kasama na yun Kasi doon. minimal na lang idadagdag niya for the head eh. Gets. So parang ganito rin yung mangyayari sa kanya. So parang top and bottom overall. Yes. Parang ganun. Tapos, So ito, tinetest na lang namin kung hindi naka-start siya kanina pa. So tinetest na lang namin yan, si Gab pala. One of our mechanics here at the shop. So tinetest lang namin kung hindi tataas yung temp. so ilan usually oras bago niyo malaman yan? Usually, we keep it sa idle mga 1 hour, 1.5 hours. Para lang Na naka-aircon din, no? na naka-aircon. Kumbaga parang isi-simulate mo yung nasa traffic yung auto. Sarap ng pwesto mo ngayon dyan. No? Ha? Naka-aircon, ha? Yan. Okay, brother, dito. Ito, Ay, yung sasakyan natin. So, tanong natin si Brother Carlo kung anong ginawa niya dito. So first off, ang ginawa natin sa inyo, sa kotse mo, sa SIR ni Brother Marcos, binaba lang natin ng konti yung likod na coilovers para lang gumanda yung tindig. Tapos, Pati adjustment sa harap, no? yes, pati yung harap, ibababa natin ng konti mamaya. Tapos, nagpalit tayo ng isang outer CV joint kasi ang naging problema, pag nililiko, Tumutunog. nagkakaroon ng tunog. So nakita CV joint yun. Yes. So kapag lumiliko yung kotse, anong mga na may malakas sa tunog? Anong causes usually nun? Yun, possible na CV joint, yung sa Di ba may dalawa pa na tinitignan din pag tumutunog? rack end tsaka tie rod. Rack end tsaka tie rod. So it's either alin doon, Yes. usually tutunog talaga pag lumiliko. Yes. Pero Ayun. more on the CV joint. Yung tie rod tsaka rack end, usually tumutunog siya sa pag-initiate lang ng liko, tapos wala na. Pero okay. pag habang lumiliko tumutunog, malaki yung possibility nasa axle. Nasa Sa axle CV part, joint, sa CV yes. joint. Okay. So pag ganon, CV joint is yung outer ang pinapalitan. Pwede ring inner. Pwedeng inner. So depende talaga kung saan. So Okay. what we do, yun, narepack natin. Dito, outer. Sa yun, nagkataon Outer. outer. So, Pero mas- narepack na rin mas- natin pati inner. Oh, okay. Kasi Okay. binaklas na natin yung axle. Okay, nice. So ngayon, brother, ano pa yung isang ginawa natin dito? Eto, magpapalit Ayun. tayo ng bushing ng Hasport na engine support mo. Yan, yung Ayan. Hasport, pinapalitan nila, brother. Ayan. So, ayan yung ginagawa nila. Yan ang mga makikisig nating Mga team downshift, mga OG team downshift, yan. So, dalawa na yan. Kasi dati natin kasi gamit is polyurethane. Kasi the problem with polyurethane, nag-expire yung goma. Yeah. Di ba? Kaya ang dali, pag nag-expire siya, madali na ang mahirap din. Minsan kasi may mga declared polyurethane sa market na hindi naman talaga polyurethane. Oh, Yeah, okay. supposedly ang Ito, polyurethane kasi matibay talaga eh. ito, paano nangyari to? Naging kandila. Oh, Yan, ayan, so- naging kandila. Di ba? So, ayan. So, ito na yung bago natin bushing na pinalit. Mahigpit naman, Beck. Manila.
Yeah. So ano usually advice mo, brother, para sa mga ano, when they getting some parts then when it comes to mga bushing and everything? Yung mga bushing naman, wala talaga siyang, kumbaga, wala naman siyang ibang symptoms, kundi yun, magkaroon siya ng squeaking sound, or yun, pagka ganito yung nasira, nawala yung parang Kapit. cushion niya, so nagbabakal sa bakal. Kasi siya. hard race eh. Right. Ay, Hasport, sorry. Hasport, Kasi Hasport yung gamit natin na engine support. Kaya ang nangyayari, pag nawala talaga, bakante, Nagbabakal sa bakal. nagiging hollow na yung gitna. Yes, Di ba? oo. So, very important na palitan ka agad kasi kundi sisirain yung buong Yung ibang engine support engine niya pa. support. So, yun yung pinalitan. Then, ay, may ini-repair si Kuya nga pala, di ba? Yung rack and pinion. Rack and pinion. Yeah. Hinigpitan kasi Yes. maluwag na yung sa ilalim. Lumuwag. So, yan yung mga ginawa dito sa Civic natin, no, ni Brother Carlo. So, ayan. Kita nyo naman. Pakilala mo din sila. Gaano kasipag, brother, name? Format Joshua. Alex. Pepe. Oweng. Hepe. O, yan ha. May Hepe, may May Josh. foreman. Grabe, may foreman. Saka makakita niyan. Kompleto. Gusto niyo magpatayo ng bahay. Kompleto. Nandito. Pwede na rin yan. Eh. Si foreman na. Kung may papa-blatter kayo, nandito si Hepe. O, tandaan niyo lang yan ha. O, kung gusto niyo artista, nandiyan si Joshua. Ha? O, yan ang team Downshift. Ganyan ka-star-studded. Pero kita niyo naman kung gaano, di ba? Kahit naman na pwedeng isa lang ang magtrabaho dito sa area sa akin, total wala naman na iba yung ginagawa. Nagtutulong-tulong talaga sila para ikabit yung mga dapat ikabit. Talagang sama-sama. Ayan, ganyan kasolid ang Downshift. Brother, so ano pang ibang services natin na meron dito na pwede nilang gawin? Sa tires, meron ka? Tires? Wala tayong in-offer na tires Pero mags in-house. meron. Yeah, pero mags, tires, meron tayong mga suppliers. Okay, so pwede nilang dito So na rin in case, kunin. kasi kung halimbawa online, makausap nyo kami, tapos mag-require kayo ng ganitong specs ng mags and tires, tapos available sa supplier namin, we can order it ahead of time para pagdating nyo, kakabit na lang natin. Pati coilovers, di ba, brother? Yes. So, coilovers, yan, meron dito. Ang anong kinikerry natin coilovers is BC and Yellow Speed. BC and Yellow Speed. Yes. Okay. Yun. So, yan guys. So, meron tayo dito again. Ito yung mga maintenance minsan na ginagawa rin sa sasakyan natin. Check ni Brother Carlo yung CV joint, engine support, very important. Yung mga stablings, tas yung mga power steering, no? Yung mga power steering. Yan, yung mga yan. Very We also important. do brake maintenance. So pag Yan, brake. magpapalinis kayo ng preno, papalit kayo ng brake pads. Tuwing kailan, brother, kailangan sila magpalinis ng preno? Actually, yan depende yan talaga sa usage ng kotse. So, normally, nire-require namin siya kahit every other change oil. Every other change oil, sabay na. Yes. So, parang maintenance day mo na talaga yun. Pero, kasi minsan meron din kaming mga customers na Grab. Grab, okay. Yes. So, mas sila madugo. every change oil halos sila Nagpapalining. Very important kasi dahil Yes. preno eh. Tsaka Diba? depende rin kasi sa pads na ginagamit. Pag yung pads mo kasi medyo maganda, sa totoo lang, mas nagbe-brake dust yun eh. Di ba, minsan iniisip ng mga tao, bakit ang dumi lagi ng preno? Siguro ang pangit ng pads. Based on experience, mas ma-brake dust, baka mas maganda siya. Okay. Dahil, at least nakikita mong pads yung nauupod. Hindi Diba, hindi yung rotors. Hindi yung rotors. Oo. Ang hirap pag ma-reface sa rotor. At Right. hindi ako, parang sa akin, if magpapa-reface ka, bili ka na lang ng mga third. No. Anong tawag nito? Yung stop something yung brand? Run stop. Run stop. Tama, Di ganyan. palit ka na lang kaysa magpa-reface ka, di ba? Malaki ba difference ni reface at ni run stop? Ni run stop? Hindi naman. Reface naman, we recommend naman siguro yung pagre-reface, kaya lang merong limit. So for example, never pa na-reface yung rotors mo, tapos nakita namin makapal pa naman siya. Pwede pa. Pwede. So, Once or tansyado twice. nyo kung ano talaga yung mga pwede or hindi. Actually, dalawa. Kasi kami, tinatansya namin. Pag feeling namin pwede pa, we'll bring it to the machine shop. Si machine shop ang may final say. Pag sinabi namin na pwede pa, pero sinabi niya hindi na, hindi na. So, dumadaan pa rin talaga sa process. Yes. Hindi lang basta okay. Kita nyo, Grabe.
Kita nyo naman yun mga yan, no? Powerhouse. Di ba? Oh, yan. So guys, yan. Welcome to again dito sa Downshift. Muffler, Yes. Speed Factory. Speed Meron Factory. din dito. Skunk 2 products we also carry. Aftermarket parts. Yes. Ano yung And mga aftermarket parts usually? Yan, usually ang brands na kinikarry natin aftermarket, yun, sa mga Honda pa din, or Skunk 2, we carry Grams, Golden Eagle, Golden Cam Gears, Eagle, One Twin, timing belts. Gates. Gates. Pero we carry OEM din. Yung OEM na, original oh, Honda. yung mga ayaw ng racing na timing belt, Yes. right? So, yun. Brother, sa isa lang, kasi usually, sa akin may paniniwala ako. Ang Gates na timing belts, minsan mas okay na rin siya yun ang gamitin. Kahit daily yung OEM, kotse mo, kaysa sa OEM, kasi mas mahaba yung buhay. Di ba? Tapos si OEM kasi may certain limit, mas mataas yung limit ni threshold Gates. ni Parang Gates. 100,000 kilometers yata si Gates. Lalo na kung daily driven lang. Right. Pero kung si OEM, medyo mas mababa. di ba? Bababa yung threshold niya. So, paano yun? Gaano Just ka... totoo. Ako, based on experience, not just because we carry the brand, pero kasi, based on experience sa Gates, nagpapalit na lang namin sa yung mga tao just because madumi na yung, kasi blue siya eh, diba? Aesthetics na So, lang. just because madumi na siya, pinapalitan na lang siya, pero hindi dahil nauupod siya. No, matibay Well, talaga. nauupod siya, pero yun nga, sobrang haba kasi ng lifespan Yeah. over the OEM. OEM. Yun nga yung sabi namin, pinag-usapan namin ni Bods dun sa vlog ni Brother Bods, no? So, sinabi namin, usually we buy aftermarket parts nga. Tinanong ko rin sa kanya to. Kasi sa akin, paniniwala ako, kung ginagamit sa racing yan, Right. gaano katibay pa yan kung daily driven lang. Di ba? Kung bang araw-araw mo. So, I mean, yun. hindi siya luho eh. Sometimes it's part of the, kung hanggang saan ba yung mileage na gusto mong abutin dun sa mga parts na ginagamit mo. Oh, tsaka minsan kasi parang kahit mas mahal yung aftermarket part, pero twice the lifespan of the OEM, at the end of the day, Mas mura pa rin. mas mura pa rin. Kasi nakatipid ka ng labor. Right. Magkano ang labor ng change timing Change belt? timing belt. For Hondas, ito mga EK, range yan, mga 2.5 to 3.5. 2.5 to 3.5. Oh, so, imagine, 2.5 to 3.5. Kung kanwari 6 months ka lang, kung si Gates 1 year, nakasave ka ng Pero hindi naman ganun, ha? Kanwari na, I mean, Yeah. the span lang. I mean, kung doble yung si Gates, medyo nakakatipid ka ng mas Plus konti. the price. Plus the price. Kasi ang price naman ni Gates, hindi naman exactly double ni Oh, OEM. magkano si OEM? Usually, OEM range mga 3.5 to 4.5 kung stock or dock, depende. Gates is around, depende rin ulit, stock or dock, 8 to 9,000. 8 to 9,000. O, pero, yung lifespan, mas mahaba talaga. Ilan kilometers ang normal? I'm not sure ngayon dun sa OEM kasi nagbabago sila ng kasi Materials, yung unang-una, let's say, nung bago pa yung mga Civic, feeling ko sobrang tagal ng timing belt natin nun eh. Oo. Kasi kailan mo lang siya pinalitan eh, diba? Pero yung ngayon, I'm not sure kung hanggang saan siya. Pero si Gates talaga nasa 100,000. Matagal talaga. 150 ba yan? 140? Feeling ko more than 100 kasi yung OEM before parang mga nasa 80 na rin yata. or So, 70. may malayo pa rin. Malayo pa rin na kilometers. Marami ka pa mapupuntahan nun, di ba? So, yan yung isa sa mga importante talaga, no? Yun sa timing belt. Sa mga spark plug, kompleto rin tayo, Yes. di ba? So, kompleto rin tayo dyan. So, change oil, spark plug, guys. ATF, everything, CVTF, yan. Aftermarket parts, yan. Ano pang mga aftermarket, brother? Mga Speed Factory, kadalasan kinikerry Yes, mo, we no? do carry Speed Spark plug Factory. covers. Yan. Spark plug covers. Yan. Ayun, tara, silipin natin, brother. Let's go. Silipin lang natin mabilis. Yun. So, welcome. Ito yung office natin. Medyo, as you can see, medyo magulo kasi may mga bagong deliver lang na parts. And tapos, May ice cream. May ice cream. May ice cream. Siyempre, hindi mawala. So, yung Speed Factory na muffler. Muffler, yeah. Tapos yan, yung mga cam gears. ERP, ito yung mga aftermarket. AFR. Ito yung sa long, di ba? Long stud. Yes. Diba? Long stud. Yan. So, ang carry mo lang na long stud is yung ERP. Oo. Yeah. So, yan. Cam gears, Golden Eagle. Pistons, we have YCP pistons din sa ilalim. Yun, no? Yung mga pistons. Diba? So, ito, may performance gauges. This is the,
ano ba yung AFR. air fuel Yes. ratio, di ba? AFR. No? Tapos ito, Speed Factory rin to na cam gear naman for SOC. Maganda yung cam gear ng Speed Factory, Ang ganda rin. Yan, tapos yun, yung 4-bar na map sensor yan. Ito. Ayan, ARP naman na studs. Ito yung Head map, stud. Yan. map sensor. Pang dock to. Pang SOC dock. Pang SOC D dock. tsaka B. Okay. So, parang isa. Pero Ano usually for purpose turbo. usually niyan? For turbo usually. Kailangan nila mas mataas na bar eh. Okay. So, pero kung dock lang at mga SOC na normal, Pwede yung stock. Pero stock pwede lang. rin yan. Pwede. Ano difference kapag nag-stock? Yung Dahil yun din, nagganito yung sila. performance kasi niya, katulad nung nung parang thinking natin kanina, kung ginagamit siya sa racing, mas maganda siya for daily. Daily. Oo. So, mas siya, no? Mas matibay. At saka mas mahaba yung, mas maganda yung performance. Yeah. So, ngayon, Yan, we also have KNN. original KNN filters. Yan. So, yan. Batteries, Yun. air dispenser. Di ba? Tapos, Kung saan nagsimula ang downshift? yes. Kung saan nagsimula? Air dispenser. Kaya yun, as you can see, we only use yung mga branded lang din na Yan, where's the brake cleaners, KNN na Mga filters. fluid. Tapos yung Honda na fluid. Sorry, medyo Power lang. steering. Power steering. NDPF, yeah. Yan. So, may mga grams din dito. Di ba? Ayan, may VMS. Isa sa pinaka maraming bumibili kasi ang ganda ng design niya. So, Ravenol. Yan. So, yan na yan. So, accessories abubot. So, they have G-Ready, Up Garage, Tain na mga keychains, no? Yep. Yan, mga keychains. So, yan. Ito yung sinasabi ko na camber kit. Yes. So, yung mga camber kit, matitibay na rin itong mga carry ni Carlo, no? So, this is independent brand. So, hindi siya branded masyado. Hindi siya katulad ng mga hard race or something. Pero, experience ko, napakatibay. Kasi parang 3 years, magti 3 years yata yun sa akin, di ba? From last time ginawa ni Kuya mo. Yun. So, ito, Speed Factory na, full Mid-pipe. exhaust. Full exhaust. Mid-pipe, no? Tapos papunta dito sa Yes. sa muffler. Okay. So, 2.5? 3? 3. Okay. 3 na to. So, kapag 3 ba na inlet, kapag 3 yung size niya, dapat 3 rin ba yung headers? Dapat, oo. Dapat 3 rin yung out. From headers hanggang dun sa tailpipe mo. 3 Hindi pwedeng 2.5 ko convert sa 3. Yes. Alright. So, yeah. For the best results. Results. So, yan siya. Sobrang ganda. Solid din ito, no? Ano to? Aluminum? Metal. Stainless. Stainless. Pag aluminum pala hindi pwede kasi malambot. Oo, tsaka baka mahal. Baka mahal yung Pero kaya. I guess. Pero pag mga performance kasi usually titanium eh. Titanium tsaka stainless. Pero yung Diba? titanium medyo malayo presyo kasi sobrang lightweight niya tapos iba rin yung heat resistance niya. Yun. So titanium. Mahal, sobra. Mahal, sobra. Parang bumibili ng bagong kotse. Di ba? Yung mga headers, yung mga intake tube, grabe. Mga sobrang titanium. mahal. So, ayan, yan. So, ayan. Meron din pala mga clutch, no? Yan, mga Clutch. bagong dating kaya hindi ko pa nalagay sa bodega eh. Tapos kung gusto nyo ng horn, Maruko. Ito yung galing din kay Brother Carlo yung akin, Maruko. Yan, so yan yun. So, BC, yellow. Ito yung run stop. Yung, brake pack. Brake pack. Brake pack yung brand. Alright. So, yan yung brake pack. So, ayan lang. So, ito yung office. Dito kayo pwede tumambay kapag gusto ninyo. So, ayan. May mga busina rin. Kung naghanap kayo busina. We carry Hella, Marco, Mitsuba. Yan. Yung mga Mugen na... Yan, mga original Mugen din yan. Bolt, ano to, di ba? Plate holder. Plate holder, tama? Plate bolts, yes. Plate bolt. So, tapos meron mga rad cap. Yan, Mugen. original Mga din yan. fan ng Mugen. Yeah. Meron din radiator. Tapos keychains yan, mga bubot lang from Japan yan. Mga filters, di ba? Mga filters. Ayan. So, tapos, ito, one of the ito maganda, Icer. sought after ko na pads ngayon, yan, Icer. Icer. Kasi brother, isang napansin ko, no, nung time na nakaspoon pa ako na caliper,
pwede may icer na pasok sa kanya na hindi ka na kailangan bumili ng spoon na brake pads kasi ang mahal eh. Nasa 15,000 yata ang brake pads dun. Yung icer nasa 3,208 lang eh. Parang gano'n, di ba? So, napakasulit din. Kaso, ang problema dito sa Wheelwood, walang replacement. Kailangan Wheelwood din. Tapos mga kaibigan ko na nagsa-circuit kasi, ginagamit din guys, hindi din siya madaling mag-brake fade. So, So talagang okay na again, siya sa mga... napapasok na naman dyan yung mindset natin na if it's good for racing, it's good for daily. Yes. So itong icer na to, usually yun sa magkano yung ganito ngayon? Siguro range niya, siguro prepare pag mga panglikod, dahil maliliit naman yung mga panglikod, siguro budget kayo ng mga 2,000 to 2,500. Yung harap? Pag mga pangharap, 3,000 to 4,000. 3,000 to 4,000. Pag mga SUV, ilan CL yun? 16, 17. 1670 pareho lang presyo. Ayan. So, ayan. Isa sa mga recommended or nire-recommend ni Brother Carlo na brake pads. So, Tsaka hindi lang siya for Honda. Meron Lahat. tayo for Fortuner, for... okay. Vios. Yeah. Vios. So, lahat meron. So, kapag ka mga pang Fortuner yan, medyo mas mahal pa ng konti. So, pero sulit. inquire na lang sila dito. So, brother, invite na natin sila. Invite mo na sila dun sa launching natin susunod. Abangan nila. Yun. So, undergoing lang yung construction natin ngayon for the ice cream bar. Tsaka dito sa fried chicken stall natin. Hopefully, we could do the grand opening. Kasi magda-dry run lang kami for a week. Hopefully, next week. Or next week. Tapos, the week after that, i-launch na natin. So, babalik tayo dito para i-cover ulit. Coverage natin ulit yung launching. So, silipin muna natin si Brother Nico dito. Ayan, Brother Nico. Brother, yes. Ayan. Si Boss Nico. So, di ba, ikaw naman ang may department ng 4x4. 4x4. Off-road, yes. So, anong Wait, I am a shoot. Ayan, sige, shoot na. Yan. Ayan, sige, So, Yes. ano mga kinikater mo sa 4x4? Ayun, ang kinikater natin, meron tayong mga suspension lift dito, mags and tires, tow hitch, awning, roof rack, so lahat. Kung anong Roof kailangan. rack. Yes. Tent. Meron din tayong mga tent, awning tent, tsaka mga rooftop tent. So, kung ano yung mga kailangan natin for camping, for overland, for off-road, so kompleto tayo dito. Ayun, Mags and nice. tires. Yes. Okay, yes. Mags and tires. Yes, meron Mags and din. tires, Yes, yan. yes. Meron tayo ulit. So, Kompleto. kompleto. So, pwede Yes. nilang buuin na dito yung Yes. overland nila. From stock to build, kaya natin buuin dito yan. Yun. Yes, Solid. Hindi na to downshift, no? Ano ba tawag kapag yung pang 4x4 na Scorpion. Scorpion Autosports. Oh, yan. Yung pa rin. Scorpion. Yan. Scorpion. So, this is a collab business na ni Scorpion. Yes. And downshift. So, Yes. isa na lang yan. Nasa downshift na lang yan. So, Yes. yan. So, guys, again, so mga magpapa-overland, punta natin Off-road, dito. yes. Lahat, sakop na natin. Yup. Pati pagkain. Pati Pagkain, pagkain. yes, exactly. Yan. So, One-stop shop. tambayan na talaga. At Yes. susunod yung mga merch. Yes. Susunod na yung mga merch. Ayan. Alright. So, again, Brother Carlo. Yan si Brother Carlo and Brother Nico. And, alright. So, thank you again for watching and thank you sa lahat ng nanood. Abangan ninyo yung next video namin dito sa launching. And once again, thank you for watching Manila Hype Live. Please like and subscribe this channel and always remember to drive it right. Right. Thank you.